Yun nga lang, no, pakagising ko nga ngayon mga kababayan, bigla akong nakita itong video nga po ni Baste na nagrereklamo nga siya kung bakit nga daw po si General Torre yung naging PNP chief. So marami siyang reklamo, pero by the way, no, doon po sa mga reklamo niya, lumalabas po talaga na tanga siya at double standard po siya. So pag-usapan natin yan, no. So mga kababayan, okay, si Baste pala ngayon nasa Dahig. So ano sila? Happy together kasama ang buong family. Kasi nga birthday nga ni Sarah. So doon nga sila nag-celebrate ng birthday ni Sarah. Malamang ganun, 'di ba? So happy together. So ngayon alam niyo kung ano nakakatawa dito. Si Basti po ngayon nagrereklamo. No, ito nakita ko to sa News 5 eh. Tama, News 5 nga, no. So basahin natin to. Sabi dito, ano ba nangyari? Teka. wait lang na yan. Sabi dito, not based on merit. Okay. Alam niyo bullshit to, no? Explain natin mamaya kung bakit napaka-bullshit na sinabi ni Basti dito. So sabi dito, may manghang na salita si Davao City Vice Mayor Basti Duterte para sa bagong talagang hepe ng Philippine National Police na si Police Major General Nicolas Torre. Okay, Police Major pala siya, no? Sinabi niya ito na bisitahin ng ama at dating Pangulo Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Dahig. Netherlands itong Sabado, May 31. So nangyari pala ito nung nakarang araw pa pala. Okay. So ngayon mga kababayan, no, tama nga, no, ganyan po ang mga Duterte ngayon. Parang napakadali lang po sa kanila na pumunta po sa Dahig. Tandaan nyo, alam nyo kung anong question natin dito. Saan kayo kumukuha ng pera? Kasi mga kababayan, tandaan nyo, no, meron pa silang binabayarang attorney's fee kay Nicholas Kaufman na nakakahalaga nga po ng 140 million pesos a month. Diba? Tapos ngayon, anytime na gusto nyo pumunta ng Dahig, pumunta kayo. So parang ginagawa nyo lang Baklaran. From Davao to Baklaran yung Dahig. Ganun lang kayo kadali makapunta sa Dahig. So ang tanong natin dito, no, saan kayo kumukuha ng pera para, di ba, para mapagpatuloy yung ganyang klaseng lifestyle ngayon? Tandaan nyo magkano lang po ba yung sweldo ng mayor? Di ba? 100,000. O kung sweldo ng congressman, medyo malaki-laki ng konti. O, vice presidente magkano? 200,000 a month, no? Parang ganun. O. So ngayon, mga kababayan, saan sila kukuha ng pera ng 140 million a month na pambayad kay Kaufman? Tapos anytime, pupunta sila ng Dahig kung kailan nila gusto. O, di ba? So ngayon, balikan natin to sinasabi nga ni Basti. Actually, may video dito eh. Not based on merit, but tingnan nyo ano nangyari. You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Tama! Pabor-pabor. May naalala kayo dito mga kababayan. Tingnan nyo ang mga bobong mga DDS talaga to, no? Sumisigaw pa silang tama. So ang reklamo ngayon ni Baste, mga kababayan, yung pag-promote nga daw po kay PNP General Torre, sa pagiging PNP chief nga daw po, hindi daw ito based on merit. Okay. Kasi daw po, saan daw po nakakita ng 3 ranggo daw po yung inakyatan. So kayo may naalala ba kayo dito? May mas worse pa dito. Kailan nangyari yon? Noong panahon ni Digong. Si Bato nga 1 star lang eh. Si Bato po mga kababayan, 1 star lang po bilang chief PNP kaagad. So sabi ng mga DDS, tama. So lumalabas dito, wala kayong alam. Kayong mga bobong mga DDS, wala talaga kayong alam. Pag sinabi nga lang talaga ng mga Duterte, naniniwala kaagad kayo. O ngayon, kung sinasabi nga po ni Baste na ang worst nga daw po yung nangyari kay General Torre, so paano pa kaya yung nangyari kay Bato? Di ba? O tingnan nyo to pakita ko sa inyo, no, para sa mga bobong mga DDS. So sabi dito, So una, tingnan natin. So ito. So ito yan
So si Bato pala, lumalabas pala si Bato, Police Brigadier General lang. Kasi 1 star lang eh. Ayan oh. Tignan nyo yung tinalo ni Bato. 1 star to Police General. Okay? So tingnan nyo to, sabi dito. Oh, okay. Ronald Marapon. Marapon pala siya, no? Known by his nickname, Bato is a Filipino politician and retired police officer who is currently serving as a senator since 2019. He served under the Duterte administration as Chief PNP from 2016 to 2018. Okay? So, okay, sabi dito, kasi po, hinalungkot ko po kung ano po yung background nga po ni Bato. Alam nyo ba, ito kung gaano kabobo si Bato, nung election pa lang tandaan nyo, election pa lang. Wala pang napipiling presidente, 2016 yon. Si Bato, bilang isang 1-star general, nag-post sa Facebook na pabor kay Digong. Doon pa lang bobo na. Tandaan nyo mga kababayan bilang police dapat, non-partisan po sila sa politika. Pero ano pong ginawa ni Bato? Yung ginawa ni Bato, nung election, nag-post sa Facebook na pabor kay Digong. So kaya nga po siya nalipat nun ng posisyon kasi nga po doon sa ginawa niya. Oh. So nalala niyo ba 'yon? Nalala ko lang bigla, no? So tingnan niyo 'to De La Rosa served as PNP chief of the De La Rosa served as the chief of the Davao City Police from 2012 to 2013 under mayors Sara Duterte and Digong. Diba? In 2012, he led crackdown on the carnapping syndicate allegedly masterminded by Ryan Bactinu, di ba? In 2013, he headed the successful rescue. So may mga niya, no? At ang malupit dito, he also directed the implementation of Oplan Tokhang. So ngayon mga kababayan, no, yung nirereklamo nga po ni Bato, di ba naalala nyo, di ba? Sabi nga po ni Las Cañas, na yung nagpasimuno nga po ng Tokhang sa Davao, si Bato at saka si Sara. So ngayon, base nga po sa record nga po ni Bato, siya talaga. kay Sara at saka kay Bato talaga nagsimula po yung Tokhang. So ang tanong natin dito, bakit tinatanggi ni Bato? Di ba nakapagtaka yun? Di ba? So continue pa natin, no? After Davao de la Rosa, ito na yung national, after serving as Davao City Police, Chief de la Rosa was assigned to the national headquarters of the PNP Camp Crame. So napunta pala siyang Manila, no? In 2013 to 2014, no? So ito lang po talaga yung naging achievement nga lang po ni Bato. Wala po siyang hinawakan na national group, no? Or establishment bilang police. Wala Kasi nakalagay lang dito, no, kay Bato de la Rosa, ano lang siya naging, Special Action Force. Nun talaga O ito Directive for Human Rescue and Victim Development. Executive Officer. Executive Officer lang. So ayun lang talaga. Wala. Ngayon, kung pagbabasehan po natin yung merit, sino ang mas may merit? Kasi po tandaan po natin, no, si General Torre, mga kababayan, humawak po yan ng national branch ng PNP, yung CIDG. Si Bato po walang ganon. 'Di ba? Naging hepe lang po siya ng Davao City, pagpunta po ng Maynila, napunta na siya sa human resources. So wala nga talaga. Di rin siya naging head ng PDEA. Kasi PDEA, mga kababayan, buong Pilipinas din po 'yun. Hindi rin po siya naging head ng CIDG. Wala rin po siyang ganon. Ngayon, kung sinasabi nga po ni Baste na hindi na po based on merit yung pag-promote kay Torre, ano pa yung kay Bato? Hindi si Bato yung sa SAF. Yung nakalagay naman dito, ano si Bato sa SAF, nag-imbestiga lang. Hindi siya member ng SAF. Nag-imbestiga lang po siya sa nangyari sa SAF 44. To be clear. Kasi nabanggit ko kasi So ngayon, tingnan natin to, no? So ito malupit. Fight to the death. 1-star officer is new PNP chief. Di ba? Buburo talaga to. Alam nyo, no? Ayan po yung pangit po sa mga DDS
Ayan po yung hindi ko po gusto talaga sa mga Duterte Bobo supporter eh. So kung magbabati ko sila, pag kay PBBM, hindi pwede. Pero pag sila gumawa, okay lang. So ganun ba ibig sabihin na basta Diaz talaga bobo, no? Oh, kasi una sa lahat, no? Ulitin ko lang ha, kung based on merit lang pag-uusapan, mas may merit po si General Torre. Ngayon, ang point natin dito, no? Paano ba na-promote si Bato de la Rosa bilang Chief PNP kung hindi naman siya ganun kalaki yung merit? Simple lang. Naging lapdog lang po siya ni Digong. Naging aso lang po siya ni Digong. Ganun lang kasimple. Paano naging staff yan? Hindi po staff si Bato. Si Bato is one of the nag-imbestiga sa nangyari po doon po sa SAF. Ayun po yun. O di ba? So ngayon, di ba mga babayan, no? Ang point ko nga dito, kung nagawa nga po ni Digong, okay lang sa kanila, pero kapag si PBBM gumawa, hindi pwede. Marami talagang galit kay Torre. Bali pala si ano pala, no? Si pangalan nito? Si General Torre pala, di ba kakapromote lang nung nakaraan, no? Ano pala siya, no? Police Major General na pala siya. 2-star General po si Police Major General Torre. Okay? So ngayon, no? So balikan natin to, no? Not based on merit, but tingnan nyo ano nangyari. You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor. O, diba? Doon ako naasar ng mga kababayan, no? Pag mayroong tama, basta sinabi ng mga Duterte, tama. Kahit napaka-illogical, tama. Kahit na ginawa dati ni Digong yung mali, tama. Ganyan po katanga mga DDS, mga kababayan. Kaya nga sabi nga ng mga DDS, no, na dapat talaga patayin daw yung mga addict, no, kahit walang due process. Tayo naman siguro, paano pag ganun? Diba? Kasi salot po sa Pilipinas ng mga DDS, so pwede ba natin sabihin yun? No, yung mga DDS, okay lang patayin. Diba I'm just returning their logic, ganun lang yung ibig kong sabihin, ha? O parang ito rin, diba? Based promotion eh. Diba? So, balik na ako dito. Si Bato, walang accomplishment, naging Chief PNP, no? Actually, yung accomplishment lang po talaga ni Bato, no? Kung bakit siya na-promote, naging aso lang po siya ni Digong. Ayun lang po talaga yon. Hanggang ngayon, nakakulong na nga si Digong, ang aso pa rin siya ni Digong. Have to face that, pasigunsa na po yung buhato na ng diwata, pusit na ito. Lima ka, nagbenta lang ng Paris overload, sumali na. Putang ina mo, baste, ayan ka na naman eh. Ayan na naman, dyan ako nainis eh. Kapag laitan talaga, gagaling nyo tapos sumatawa kayo, tapos pag kayo nilait, nagagalit kayo. Ay no, Paris overload daw, mukha daw ni Diwata. Ayan na naman kayo eh. Pag kayo gumawa, okay lang. Tatawanan nyo. Pero pag binalik sa inyo, magagalit kayo. Kita mo, mayor yan ha. Kasi siya yung magiging mayor ngayon ng Davao eh. Nakakulong yung tatay eh, no? So ganun kababaw ang logic ng mga DDS? Oh. Pasigunsa na po yung buhato na ng diwata, pusit na ito. Di ba? Lima ka, nagbenta lang ng Paris overload, sumali ng party list, naging kidnapper, naging chief PNP si Diwata. Kidnapper. O yan, kita nyo, di ba? Kidnapper daw kasi nga, kinidnap daw si Digong. Si Raulo. Pero alam nyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar. Buang talaga yan. No, nobody in their right mind would do what he did. Yung sinakay na si PRT sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Tama! Kung nag-iisip talaga yon, kung sakto yung utak niyan, di yun, bagsak sa neuro yan. Sigurado ako. Alam niyo kung sino bagsak sa neuro, mga kababayan? Si Sara. Tsaka si Baste. Kung makapagsalita sila, no? Kung sino yung may sapak sa ulo, akala mo sila wala. Walang nga kayo. Yung ginawa ba ni Sara, yung She-Hulk, yung nagkulay green siya dati, ayun ba gawain ba ng isang matinong tao yun? Di ba? Bilang vice presidente, di ba? So, tingnan nyo kung magsalita sila, di ba?
Ang naggagawa ng mga to. Along the way, may bakukang na isuot sa utok ana ba? Nakakaon siguro og panos nga sa pansit. Mo na Kaya naman, nabisaya na naman. Oo nga pala, nabisaya ang salita niya. Ibig sabihin, mga Bisaya nanonood sa harapan niya. pero nobody in the right mind would do that. That's totally illegal, and you know, the consequences of these actions are heavy, sa totoo lang. Yes! Diyos ko, itain nyo na lang yan. Kung masama loob nyo, itain nyo na lang yan. Ganun lang yun. So, yun mga ka-streetwise, no? So, actually, no? Ano ba? So, ano ba? Natatakot ba kayo kay Torre? Kasi, tandaan yung mga babayan, no? Ano ba yung kinakatakot nila kay General Torre? Kasi simple lang naman yan. Si General Torre, hindi pa po siya Chief PNP Chief nun. Okay? Sakit na po siya ng ulo ng mga DDS. Di ba? Hindi pa po Chief PNP si General Torre. Di ba? Ang laking damage na po ang ginawa ni General Torre sa mga DDS, sa mga Duterte. Naayon naman po ay naayon sa batas. So, paano pa kaya ngayon? Na si General Torre na pa may hawak po ng buong pulis ng Pilipinas. So, paano na ngayon? Di ba? Ano na mangyayari? So, takot lang kayo kay General Torre. Ganun lang naman kasimple yun eh. Di ba? Alam mo, Baste, sino ang buang? Baste, kayong pamilya. Totoo yan. Kung mapagsalita si Baste ng buang, no? Puta, kayo nga yung buong pamilya nyo nga, buang eh. Yan na. So, kayo mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Baste kay General Torre. So, ano ba to? Sign ba to ng takot? Takot na ba si Baste? So, kayo po ba, naniniwala din po ba kayo na magiging successful yung pagiging Chief PNP nga po ni General Torre? So, yun pala, no? So, yun, no? So, pa-comment na po sa baba. Binabasa ko po lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan pa siya na po ng video po na to, no? Then actually, mga kababayan, no, nga pala, no? Ito na ikwento ko na to sa inyo, eh, no? Nung pumunta nga po kami kay General Torre noon, sa CIDG, nagtago po talaga si Baste. Oo. Si General Torre mismo nagkwento sa amin, ha? Kasi po, tandaan po natin, no, na itong si Baste, nagyabang. No, kasi nga po, pinahuli nga po ni General Torre si Kibuloy. So, sabi nga po ni Baste, pag nakita ko yun si Torre, sasampalin ko yan. So, ngayon, ang ginawa nga po ni General Torre, meron pong isang event na nangyari po doon sa Davao City. Ang ginawa nga po ni Torre, pumunta siya doon. Hinihintay niya talaga si Baste. So, anong ending? Walang Basteng pumunta. Di ba?